matagal na po yun na nakarehistro sa ibang pangalan. Ngayon, bakit ang pinagpipilitan ay si Kibuloy? Diba ho? Yun ang tanong ho dyan. Bakit kung may problema pala SMNI, bakit si Kibuloy na hindi naman na siya ho ang head ng SMNI? Doon pa lang questionable na ho yun. Kung talagang ang issue ay yung quote-unquote fake news ng SMNI, di sana yung SMNI yung targeting nyo. Pangalawa, kung talagang fake news, meron naman tayong batas laban sa fake news. Pwede nyo naman pong isampa sa husgado yan. Bakit kailangan sa Senado? Okay, kasi nga, ito ho pala ang punot dulo nito. Ang punot dulo pala na kung bakit tinatarget si Kibuloy, ngayon lumabas na. Ano ho yun? Lumabas na po na ang target pala talaga nila ang mga Duterte. As far as I remember, kasi ngayon lumalabas na kesyo magkasama ang mag-ama o yung si Pangulong Duterte at si Mayor Sara Duterte, si Mayor before na BP na ngayon, Sara Duterte ang nagpupunta doon sa kingdom ni Kibuloy at merong dalang baril daw, di umano. So ngayon talagang kitang-kita mo, target na po na nila. Ito na yung ending ng kanilang script. Napaka-obvious halatang-halata di ba? Halatang-halata na ito na po yung script nila. Ang target ho ang mga Duterte. Panoorin po muna natin news kasi napaka-importante na pick upin natin dito yan Ito, pasok. Pinagtatrabaho raw ng walang bayad at inaabuso ng Kingdom of Jesus Christ ang kanilang mga miyembro. Pinasasapinan ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Nadawit pa nga pati sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si... Actually, unang reaction ko nga dyan, si BP Sara Duterte. Malamang si PRRD madalas pumunta doon. Hindi naman tinatago yun, nakabidyo pa nga yun. Tapos, ba't pati nadamay si BP Sara Duterte? Parang hindi naman po ata punta ng punta si BP Sara Duterte doon Halatang talagang ipinilit SMNI, actually feeling ko, more than PRRD, ang talagang tinarget dito si BP Sara Duterte. Everything na nangyayari ngayon, para siraan si BP Sara Duterte dahil sa 2028 election. Kaya lang, talagang tatamaan si Kibuloy, tapos tatamaan yung tatay, tapos biglang babandas papunta sa kanya. Di ba? Ganun di ba hindi naman masyadong, ewan ko kailan lang siguro nagkita yung si BP Sara Duterte at si Kibuloy. Hindi ho ganyan. Hindi ho, ewan ko, iba ho sila ni PRRD, pero si BP Sara Duterte, hindi ho mahilig sa ganyan. At ang alam ko, at alam din ng lahat, ng mga lalo na mga taga Davao, hindi porket kaibigan ni Pangulong Duterte, kaibigan ni BP Sara Duterte. Maaaring nagpunta lang siya doon to, alam mo yun, courtesy ba? Okay? Pero not really katulad ni PRRD na merong relationship na pakakaibigan kay Kibuloy. Pero dito kay BP Sara Duterte, parang, basta lang ma-shoot, parang kay Las Cañas. Di ba ganun na nangyari? Hindi kasali si BP Sara Duterte noon. Biglang ngayon, alam nilang malakas sa 2028, sinali na nila. This time, hindi naman talaga kasali si PR. Di ba, pag nababanggit si Kibuloy, laging nababanggit sa news si PRRD. Never nabanggit si BP Sara Duterte. Bakit ngayon sinaksak si BP Sara Duterte? Kasi nga ang punto dito, na pag siniraan, nakakita ng mali dito kay Kibuloy, i-connect siyempre si BP Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Matik na yun. Ganun ang ginawa nila. Ano ang tawag dyan? Naku po, yan yung tinatawag na, yan ang kanilang PR script nila yan. Naku, halatang halata. Kung hindi nyo nahalata, naku po, ang mga banateros nahalata yan. Camille Samonte. Yes, the subpoena against Apollo Kibuloy is out. Pinatatawag na ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Dapat na raw niyang sagutin ang mga mabibigat na akusasyong ibinabato laban sa kanya. Sexual abuse sa mga babae, sa pilitang pagtatrabaho na walang bayad, at human trafficking.
Kabilang yan sa mga isinawalat ng mga biktimang humarap sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Bangungot daw ang naranasan ni alias Rene magmula nang umanib siya sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015. Kitang nanginginig pa ang kamay ni alias Rene habang binabasa niya ang kanyang salaysay kung paano Ang OA naman. May pag-focus pa, hindi naman nanginginig. Yung papel yung... Nakita ninyo, papel yung nanginginig eh. Gawa ganun yung papel eh. Pero hindi yung daliri. OA nyo ha. O, tingnan nyo. Kesyo ng ano pa daw yung... Jesus Christ noong 2015. Kitang nanginginig pa ang kamay ni alias Rene habang binabasa niya ang kanyang Hindi, salaysay anong nanginginig? kung paanong Yung papel yung nanginginig eh, hindi naman yung daliri. Pinagagago tayo ng news na to ah. ang alok sa kanyang scholarship ay humantong sa sapilitang panlilimos sa lansangan. 3,000 piso ang kota kada araw at kapag hindi naabot, dusa ang sasapitin. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pagtungtong ng Burmans, 1.5 million pesos ang kanilang kota sa pamamalimos. Magamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako. At naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib sa... Sasabihin ng iba, tinan mo Banat Bay, wag yun naman inaano yan. Umiiyak na nga eh. Diba? Umiiyak na eh. Sus. Hindi naman sa sinasabi natin, lahat na sinasabi niya mali ah. But don't ever forget, for a lie to be believable, kailangan i-mix yan ang konting truth. Lagi nyo tatandaan yan. Ganyan ho ang mga asawa eh. Tama ho ba mga lalaki na nakikinig dito? Ang tamang pagpapalusot sa asawa, ang tamang pagluloko sa asawa, Banat Bay, tinuturuan mo pa eh. Hindi mo lahat sasabihin ng puro kasinungalingan. Dapat may konting katotohanan. Tapos, hahaluan mo, doon mo na isasama yung kasinungalingan. Ganun no, para maging believable ang kasinungalingan. Kailangan may konting kakatotohanan. Halimbawa, saan ka galing? Sa opisina. Oh, sa opisina naman talaga ako galing ah. Oh, dumaan ka sa opisina, 'di ba? Galing ka sa opisina. Pero bali kasi yung tanong eh. Saan ka ba galing bago ka dumating dito? 'Yon. Ibig sabihin, may sinegue ka. Oh. Pero sa totoo naman, opisina. Oh, galing sa opisina. Sumegwe nga lang. Oh, ba't ganon? Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? O, di ba? Marami akong ginawa sa opisina. Alam mo naman, drami namin trabaho doon. Talagang naghahabol kami. O, totoo yan. Totoo ho yun. Pero, hindi naman ho talaga yun ang tunay na dahilan kung bakit ka na late. Pero syempre, hindi mo naman sasabihin na sobrang kasinungalingan kagad na sasabihin mo, hindi kasi meron akong pinuntang kaibigan, tapos doon sa kaibigan ko na yun, marami kaming ginawa, tinapos namin yung project namin, ganyan-ganyan. Hindi mo siyempre sasabihin yun. Ano sasabihin mo? Yun totoo. Pero meron talagang kasinungalingan doon. Totoong marami kayong ginawa sa opisina, pero sumegway ka. Diba? Tama, mali. So, ibig sabihin ko po, hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi nitong aminado naman siyang ang pangit kasi pag sinabing bakla eh. Hindi, siya naman ho nagsabi, hindi po ako hindi ho panlalait yun ulitin ko, hindi ho panlalait yung salitang bakla Kaya lang kasi, ano ho ba ang Tagalog ng LGBTQ? Binabae. Hindi, di ba ho? Ito, lang ho ito katotohanan lang ang pinag-uusapan natin dito. Walang halong panlalait. Kasi sabi niya, dati naman siyang LGBTQ daw. Ano ba ibig sabihin ng dating LGBTQ? Ano ka ibig sabihin ng LGBTQ? Anong Tagalog niyan? X-Men. Dating...
Kasi wag na nating pagandahin eh. Masyado pa nating niyuyurakan yung basta pagka bakla. Hindi naman ibig sabihin pangit pag salitang bakla. Di ba? Oh, yun lang. Kinikwento ko lang. Umani po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako. Tila natunugan daw ng mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ na nakokonsensya na si alias Rene, kaya ipinatapon siya sa tinatawag na Glory Mountain. Chopper ang sinasakyan papunta riyan. Walang detalye kung saan ang eksaktong lugar na yan. Basta dyan din daw dinadala yung mga miyembro ng kailangan daw iwasto ang pag-uugali. Sa kanyang pananatili roon, nakita raw ni alias Rene ang mag-amang Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Dyan muna tayo. Sa eksena na yan. Kasi ang daming ang daming loophole dun sa sinasabi niya. Una, sinasabi niya, maraming pumupunta daw si Mayor Duterte doon at saka si Vice President Sara Duterte. Nagpupunta daw doon. Tapos paglabas nila, may dala-dala ng bag na baril. Okay? So unang-unang sabi niya nga doon, mga baril. Alam niyo ho ba kung gaano kabigat ang isang baril? Baka akala niyo yung mga napapanood niyo sa pelikula ha, hindi ho ganun kagaan ng baril yung gumaganon. Ganun ang putok, hindi ho ganun. Kasi nga ho, malaking ho yan, bakal ho yan. Hindi ho pwedeng plastic ho yan. Kasi umiinit ho yan pagka ipinutok talaga. Kaya talagang pure na bakal yan. So pag sinabi mo mga baril, galing doon. Una-una, saan galing yun? Bakit si Kibuloy meron? Pulis ba siya? Supplier ba siya? Paano naging supplier ng baril si Kibuloy? Diba? I mean, saan niya kukunin yun? Baka baligtad. Baka pwede pa, mas posible pa na nanggaling kay Pangulong Duterte o kaya kay BP Sara Duterte, dinala kay Kibuloy. Pero bakit baligtad? Isipin niyo mabuti yun ha, bakit baligtad? Pangalawa, pagpasok mo doon, mga baril, binitbit daw. Si Pangulong Duterte magbibitbit na maraming baril? O si Vice President Sara Duterte, siya magbibitbit na maraming baril? O baka sabihin ng iba, baka mga security niya, mga guard niya, di sana sinabi nito, si Pangulong Duterte tsaka si Vice President Sara Duterte pumunta dyan. Pagkalabas, yung mga security niya may mga bitbit ng baril. Alam nyo ba't hindi niya sinabi yon? Alam nyo kung bakit? Bakit niya sinabi si Pangulong Duterte tsaka si Kasi pwedeng merong lusot pag yung may security niya may hawak na baril. Kaya sinadya niya na sabihin na si Duterte at saka si Vice President ang may hawak na baril. Para sila talaga may kasalanan. Hindi yung security. Kasi kung security niya yun, security yun eh. Allowed naman sila, mga PNP talaga yun eh. Yung iba pa nga, sundalo eh. Nakita nyo? Just to create a confusion, dahil hindi niya pwedeng ituro yung mga security na may hawak na baril. Si Duterte may dala ng baril. Mga baril ha? Tingnan yung katarantaduhan. Di ba ho? Apaka-obvious eh. Kung ikaw, kung meron kang baril, ako, kunwari may kukunin akong baril, hindi ko pa kukuha sa akin. Bakit ako magbibitbit? Siyempre, kung sino man yung legal na pwede magbitbit, sila ho ang pagbibitbiting ko. Tama, mali. Sabi nga nito ni Carlos, ang importante na balita, yun lang yun. Yun ang purpose nila eh. Ha? Yun ang perception, ika nga. Aling daw ang mga baril kay Pastor Kibuloy. Ipinakita ng News 5 kay alias Rene ang eksklusibong video natin noon sa sinasabing sanktuaryo ni dating Pangulong Duterte. Kinumpirma niyang bahagi nga ito ng sinasabing Glory Mountain. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mag-amang Duterte pero wala pa silang sagot. Taong 2020, nakaalis sa Glory Mountain si alias Tama, sabi nito, hirap na nga maglakad yung matanda, siya pang pinagbuhat.
Rene at naging personal assistant siya ng isang mataas na opisyal ng Kingdom of Jesus Christ at muli siyang inabuso ng kaparehong kasarian. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po ako at siya. May basbas naman daw ito kay Kibuloy. Bukod dyan, pinagtrabaho Oh, ayan. Ako, hindi ko sinasabing hindi totoo yan, ha? Pero yung sabihin mong may basbas daw ng Nikki Buloy, sandali, bakit ka kagad maniniwala na may basbas kagad ni Nikki Buloy? Di ba ho? I mean, ang dali-dali naman eh. Kasi tandaan ho natin, sa isang malaking organisasyon, meron at meron dyan tarantado. Mapaano mang ano yan, mapaano mang relihiyon yan, maano pa pang organisasyon yan, meron at meron dyan loko-loko. Di ba? At meron dyan gagamit ng pangalan ng mga nasa taas para mang-abuso. Hindi ko sinasabing totoo. Yung sinasabi niya, hindi ko rin sinasabing hindi totoo. Pero ang maliho dito, yung paniwalaan mo kagad, kasi sabi ng may basbas ni Kibuloy. Para maniwala ka kagad, sana man lang medyo inalam mo kung talagang sinabi ba ni Kibuloy na galawin ka? Parang, di ba? Hindi naman po ata tama yun, sir. Hindi naman po ata, sabihin na natin, merong loko-loko dyan. Oh, may kursunada, lapitan ka. Kunwari, kursunada ka. Di ko alam paano ka naging kursunada. Sana kung medyo itsura mo, Daniel Padilla. O di ba, pwede pang kursunadaan ng balalaki, pero yung hindi naman sa nilalait ko itsura niya, ha? Pero halimbawa lang, kung may talaga lumapit sa'yo, tas ginamit lang si Kibuloy, ang bihira sa Pilipinas pa naman. Hindi totoo, sa Pilipinas pa naman. Traffic nga eh. Sino ka? Driver ako ni General. Sinong General? Basta si General. Driver ako ni Senador. Sinong Senador yan? Basta si Senador. O, ito, kausapin mo. Senador. Ito ano, dumaan lang ako sa busway kasi pinamamadali mo ako. Ito, si Senador. Di ba? Tayo mga Pilipinong hilig gumamit ng ganyang pangalan eh. Ang hilig natin mang name drop, ika nga. Di ba? Ito, kasi tusan ako ni ano eh. Sino? Ang kilala ba si PNP Chief? Ito si PNP Chief sa telepono. Kausapin mo. Tama, mali. Di ba? Huwag naman ganon. nang walang bayad si alias Rene bilang researcher ng SMNI. Nang hindi na makayanan ng pang-aabuso, umalis na siya sa SMNI. Sinigundahan naman ng mismong apo ni Kibuloy ang mga akusasyon ni alias Rene. Siya si alias David. Nagtrabaho din daw siya bilang cameraman sa SMNI at nakaranas din ng torture. 15 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sino yung mata ko. Nilagyan nila ng sino yung ari ko. Nilagyan nila ng sino yung bibig ko. Depensa naman ng full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. This is a religious organization, a corporation soul, so we don't have salary, but we call them honorarium. We are serving. Alam mo, ito correct kasi ito eh. Kasi naalala ko ito nung nasa youth pa ako. Lahat doon talaga namang walang pilitan. Kung gusto mong sumali ng worship team, kunwari gusto mong, ang tagal ko doon nagtrabaho, hindi naman nagtrabaho, ibig sabihin, ang tagal kong, basta, hindi ko na sasabihin kung ano ginagawa ko doon. Basta, may hawak ng worship team ng youth namin, hindi ko kami sumasahod doon. Kasi it's a voluntary, it's a church. Voluntary. Kung ayaw mo, di umalis ka. Ganun lang kasi, tama siya eh. This is a church. Anong gagawin mo? 'Di ba? Ngayon, ibig mo ba sabihin, tama yan, banat bay na ganito? Sandali ho, church ho yan. Anong gagawin natin? Kaya nga yumayaman ng church. Hindi ko sinabi sila. Hindi, alam nyo, kasi totoo naman yan. Even in the New Testament, remember yung mga disciples noon, mga unang mga, lahat sila,
ibinebenta nila yung lupa nila, ibinebenta nila lahat ng pagmamay-ari nila, ibibigay nila doon sa mga disciples para gamitin sa ministeryo. Ganun talaga eh. 'Di ba? Kaya nga yung dalawang nagnakaw na mag-asawa, patay on the spot yung nagsinungaling. Naalala niyo yun sa Acts, nandun yun. Basahin nyo. So, voluntaryo talaga. Hindi na mo natin ano yan. We cannot fight over it. Bakit? It's a church. What can you do? Bakit sila tax-free? It's a church. It's part of our law. Kung gusto nyo, baguhin nyo. Di ba? I mean, we can complain kung labag yan sa batas natin. Problema hindi eh. Yan ho talaga ang totoong Simple-simple lang naman. Kung ayaw mo, umalis ka. Kung pinilit ka, yon magdemanda ka na. Forced labor na yon. Ibig sabihin, pinwersa ka talaga. Pero yung nandun ka, nagboluntaryo ka, tapos nag-e-expect ka ng pera, may tawag sa yung dapat ka talagang sipain. Tama, mali. Kasi may ganyan talaga sa church eh. Ay, nag-volunteer ako so dapat meron kaming pakainin kami. Hindi. Sa amin pa nga naalala ko, labas kami ng pera, kami sarili namin. Kakain kami lang. Walang reimburse. Walang ganun. Ewan ko sa ibang church pero doon sa church namin walang ganun. Kahit nga yung pastor namin is living by faith eh. Nung time na yun yung sa una kong inatenan. Ganun, ibig sabihin wala talagang bayad. Wala. Okay? Sabi nga nito, you're doing it for God. That's what you believe. Okay? Una-una, hindi ko sinasabing pinaniniwalaan ko yung sinasabi ni Lucky Buloy o pinaniniwalaan ko yung faith ni Lucky Buloy. It's not that. Pero you cannot question if yung mga worker nila are free. That's a problem. Malaki kailangan, alam mo ang problema kasi dito, naging politika na. Naging politika na ho. Baka sabihin ng iba, bakit sila nagfa-function as a commenting on politics o sumasawsaw sila sa politika? Wala. Kasi alam nyo, ulitin ko lang, marami ho kasi ditong gamit ng salitang there's a separation between church and the state. Mali. Tama yun, separation of the church and the state sa batas. But it doesn't mean the church cannot say their own opinions about the country. Yan ang problema kasi may iba, basta lang makakote. Meron separation of the church and the state. Sa legal ho lang ho yun. Hindi ho yun kasama sa mga opinion. Hindi ho ibig sabihin hindi magsasalita yung mga membro. Kung gusto nila magsalita sa bansa, kahit ho sila anumang church niyan, Pilipino pa rin ho sila. May karapatan silang makialam sa ating bayan. Tutuktukan ko kayo, gamit kayo ng... Alam mo yan kasi hilig ng mga Pilipino, gamit ng salita na hindi naman alam. Ang ibig sabihin, separation of church and the state. Pero pagka Senate hearing na, hindi na siya separated. Because this is voluntary, this is being a missionary, so this is not actually employment. Gate naman ang chairperson ng komite na si Senator Risa Hontiveros. Malinaw na may human trafficking at labor exploitation sa SMNI. Kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE. Kasi kung ano yung aspect. Ito naman, DOLE, hindi nga ho sila trabahante, hindi ho sila empleyado, volunteer, minister ang tawag sa kanila, worker, full-time worker. Ngayon, kung yung ibang church nagbibigay, yun ho'y honorarium lang. Ba't may papasok sa DOLE? Walang employment dyan. Ito, bobo din talaga senador nito. Sayang talaga pinapasweldo natin dito sa senador na to, itong Hontiveros na to. Dinaig pa si Robredo. Ito ng maaring matukoy na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ang SMNI, talagang mapapaisip ka, binibigyan ba dapat ang... Halata alam mo kung anong ginagawa niya? Nagbibigay siya ng sound bites. Alam niyo ho ba yan, sound bites? O turuan din ko kayo ha. Kasi yan ang sikreto para ho ikaw ay ma-news. Sound bites.
soundbites in a sense, kailangan very simple, one-liner, para makuha ka, ma-pick up ka sa news. Whether it's true or not, hindi na issue sa news yun. Basta may sinabi ka, pipick upin na nila yun pag maganda. Ayan o, ito, si Ontiveros, halatang pinifeed lang niya na merong human trafficking ang SMNI. Gusto niya ma-pick up sa news. Halata, o ayan, na-pick up na siya. Masaya ka na. Masaya ka na. Kala mo naman may naniniwala sa'yo. Possible or probable human trafficker, binibigyan ba dapat yan? Franchise. Pinasabi O, tingnan mo na. na si Quiboloy, kapag hindi siya sumipot sa susunod na pagdinig, pwede siyang ipaaresto sa Sergeant of Arms ng Senado. Pwede na rin daw maglabas ng lookout bulletin order laban sa pastor. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig Alam mo, ito. Meron ako sasabihin sa inyo, importante sa mahalaga to. Iba nakikita ako dito. Iba. Alam mo, ito nakikita ko. Alam mo naman tayo, meron tayong third eye. Pero hindi sa multo. Sa mga bagay-bagay sa mundo. Sa politika. Alam mo, nakikita ko dito. Igagaya to kay Tebes. Ako po, sinabi ko na sa inyo. Ganito rin ang ginawa kay Tebes noon. Kung maaalala nyo. Ayan, accusation, ganyan-ganito. Sa totoo lang, delicates dito si Quiboloy, ha? Bakit ipinasok yung barel? Eto. Pag may kaibigan kayong pulis, yan ang pinakamadali para maaresto ang tao at tumagal sa kulungan at hindi makapagpiyansa. Barel. O kaya droga. Actually, yung droga medyo baril talaga. Pagka tingnan nyo sa batas yan, pag ang nakuhanan ka ng baril, walang piyansa dyan. Kulong ka talaga. Kaya iyan ang usualing itinatanim. Kaya ang mangyayari dito, feeling ko katulad nung kay Tebes. Ngayon, isipin niya, out of nowhere, dating issue, labor issue lang. Labor issue lang dati. Oh, ano pa mga issue? Mga issue ng pang-aabuso. Bakit biglang sumulpot tong baril? Kaibigan, salamat po. Alam niyo kung bakit? Ang dali ho kasi. Ang dali makulong ng isang taong mahulihan ng baril. Since ikinonect na nila dito sa witness na may baril doon sa Garden of Eden. Ano ba yun? Kingdom of whatever. Kung ano man yung tawag nila doon sa lugar na yun. Iisipin nyo, magbato lang ng granada dyan sa loob. As in magbato, hindi pasabugin ha, magbato lang. Kasi ang laki niyan eh. Ang kwento nga sa akin, ang laki-laki daw ng lugar na yan. Sobrang laki. Tandaan ninyo, ganyan yung nangyari kay Tebes. Wala sa bahay nakuha. Alam mo kung saan nakuha? Doon sa malayo. Doon sa hindi na pinupuntahan. Doon itinanim yung baril. Hinukay, itinanim yung baril. Tapos pinalabas na itinago doon yung baril. Since it's still the property of Tebes, yun ang inakusa. Tama, mali. Imagine niyo to. Ang laki ho ng pagmamay-ari ni Quiboloy dyan. Siyempre, kung pagmamay-ari niya yan, kingdom niya yan, sigurado ko, maglagay lang ng konting baril dyan, granada, magbato, ibig sabihin, hagisan mo lang doon sa loob para may granada doon, tapos biglang i-raid. Pag nahuli siya, kulong. Walang walang piyansa. Ganun no. Naintindihan mo natin? Ganun katindi po yan, mangyayari dyan. Sigurado ko, yan ang next, ipare-raid. Tingnan nyo, i-request ipare-raid yan, as in, i-raid doon ng kapulisan, tapos may matatagpuan. If meron naman license ang mga baril, posible pa rin makasuhan yan. Hindi ho, alam nyo, hindi ganyan. Alam naman yung may lisensya ang kukunin. Siyempre yung itatanim, walang lisensya. Tama, mali. Tetebesin yan. Tama, yan ang term ni Diego Latigo, tetebesin nila yan. Sigurado ako gaganyanin na yan. Tapos, hindi man, maglalagay ng mga sirang mga high-powered. Pansinin niyo yung mga high-powered na na-discover ng kay Tebes, baka mga sira pa yun eh.
Yung mga bulok na hindi na ginagamit pero still considered as firearms yun, di ba? Baka maglagay ng kanyon dyan, maglagay ng kung ano-ano, tapos eventually, mayari. Eto, meron ako ikikwento sa inyo. Eto, katotohanan to. Hindi ko lang siya pwedeng pangalanan kasi I'm not authorized na ikwento to. Pero ito, kinuwento mismo sa amin, 3. Dali, iniisip ko kung paano ko ikikwento. Baka mamaya madali na naman tayo sabihin, chismoso mo talaga banat. Kung maaalala ninyo, naging issue yung barel ni PRRD. Tama, mali. Mapag-usapan namin yan. Walang issue dun eh. Lahat naman nun lisensyado at ang definition ng kanyang LTAP is collector siya. Kasi meron yan eh, may criteria yan. Okay, may criteria yan sa loob ng LTAP mo. Ano yung mga criteria mo. Since nandun siya, allowed siya. Pero alam nyo, before umalis si PRRD, rehistrado lahat yan, di ba? Kasi alam na nila na dyan dinadali ang mga opisyal ng gobyerno. Noong una, sabi ko, medyo hindi naman, parang okay. Sige. Until, meron na naman kami na-meet ng Banateros Brothers. Na-meet namin, hindi ko na lang sasabihin kung sino ito. Dati ho itong opisyal, malapit kay Pangulong Marcos, tapos nawala sa gobyerno. Ito sabi niya sa akin, merong nag-try na magrehistro ng barel under his name. Ganun kalupit ha. Merong nagrehistro ng barel under his name. Hindi ho siya nagrehistro nun, pero nirehistro lang. Buti, nakita niya. So sinulatan niya na yung PNP at sinabi niyang hindi sa akin yan, humingi siya ng certificate na ito lang ang baril ko, wala nang iba. Kasi nga ho, bakit ganun? Nakwento mo yan, boss. Nakwento ko ba? Makakalimutin ako. Bakit to ganun? Kasi nga ho, laging baril ang pinakamadaling itanim na pag ikaw nahulihan, walang piyansa. Gets ninyo? Kaya nga, out of nowhere, tetebesin ang gagawin dito kay Cape Kibuloy. Since malaki yung property niya, hindi mo naman mababantayan yun. Kahit sobrang dami mong security guard, kahit sobrang dami mong, kung ano man ang tawag nila, goons o whatsoever, hindi mo mababantayan ang hekta-hektaryang lugar mo. Di ba? Tapos, pag nagkaroon ng raid, naku po, kaya nga, di ba, tandaan ninyo, yung raid, yung warrant, okay? Yung warrant dapat specific kung saan. Kaya nga na-dismiss yung kaso ni Tebes tungkol doon sa baril eh. Bakit to? Kasi hindi specific eh. Ibig sabihin, doon daw sa warrant, kailangan nakasulat doon saan. Ano yung hinahanap nyo? Anong partikular na hinahanap nyo? Hindi pwedeng invento lang. Sa buong hektarya ng lugar niya, ganyan. Hindi pwede. Okay? Bakit? Kasi nga ho, talagang ginagawa yan yung pagtatanim ng baril. Ngayon, kinasuhan siya. Akala ko ba, hindi naman pala pwede. Oo nga, optics nga lang. Yun ay para lang po makulayan na itong tao na ito, goons to, may baril to. Kasi yung mga tao, yung mga nanonood, hindi naman sila nagfa-follow ng news eh. Meron mga tao talagang katulad ninyo nagfa-follow ng news. Pero meron yung wala lang, hindi sila nagfa-follow ng news. Yung pag napanood nila, marami na ko ang baril kay Tebes o gano'n. Hindi nga nila alam na na-dismiss na yung case. Bakit to? Wala eh. Illegal yung pagka naintindihan natin. So feeling ko gaganunin din to si Kibuloy.
magpapa-search warrant, hingi ng search warrant, tapos i-raid. Tandaan ninyo, ano kasunod? Subpina. So pagkakasunod ng subpina, ihaahin, tapos pag nagtago pa, hihingi ng search warrant, parehong-pareho ng ginawa kay Tevez eh. Tandaan ninyo, ganun na ganun ang ginawa, format. Sino target? Maaring si Kibuloy din, pero sa totoo lang, ang pinaka-target niyan, siraan ang pangalan ng mga Duterte. Kasi pag nalubog, kasi tandaan ninyo, hindi nila magalaw ang mga Duterte. It will really trigger something pag ginalaw ho nila mga Duterte at itong si BP Sara Duterte. Pero para masira nila, pipilayan nila yung mga nasa paligid. Yan ang talagang system na mangyayari. Pipilayan ho nila ito si Kibuloy. Alam naman po natin whether hindi man po pareho lagi ng pananaw, ang SMNI ho talaga ang naglalabas ho ng mga balita ho talaga na hindi nilalabas ng iba. Alam naman po natin yun. Di ba? Ay tatargetin. Pakinggan ho natin ito ha. Ito. Kasi napaka-importante nito